Magandang hapon po mga kaibigan. No? While waiting po kasi magpapacheck up kami ng aking misis. Samantalahin ko lang habang siya'y nagpre-prepare pa. Yung nakikita niyo po sa taas, nanood daw kanina kay Sas Rogando Sasot pagkagising ko, ay ito po yung sinasabi nung mga nasa hearing, sila Remulla, okay, yung magkapatid, DILG and sila Torre. Basta, ayan yung ICC form request na sinasabi kung kaya naaresto si Tatay Digong natin. So, according dito mga kababayan, ang form pa lang yon ay may mga checklist at yung mga checklist na yon dapat masatisfy. Okay? Satisfy means kailangan walang nalabag na isa mang prinsipyo. Okay? Bago siya may turn over. At makikita nyo dyan, lakihan ko lang ha. Andali. Number 8. Ang question dito, number 8, sa questionnaire na to, isa sa mga checklist, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judiciary Authority. Ito yung Article 59 na naging topic sa mga debate ng mga supporters at non-supporters sa ngayon. Alright. Dapat po, satisfied yan, dapat yung tanong, date and time. So kung halimbawa, March 11, 11 p.m., something like that. And location, halimbawa, Pasay City Court. Ayun, dapat masatisfy yon. So, dapat yung sunod ditong box, nakalagay dyan yung sagot. However, doon sa mismong checklist na nag-gather ni Sas Rogando Sasot, ang sabi, ang nakalagay, and according to her, this is from ICC mismo, nakalagay do not know. So from there alone, dapat nakalagay yung oras, time, kung saan man yung lugar. But since sinabing do not know, meaning nilabag yun, hindi alam. So, yung ating claim na it's really an illegal arrest, it is the rights of a Filipino, specifically si Tatay Digong, Rodrigo Roa Duterte, since do not know nakalagay dito, ay siya nga ay nakidnap or na-abduct. Kasi hindi siya dapat pinaalis, hindi siya dapat turn over nila Torre, okay, at pinasakay sa eroplanong yaon na according kay John Vic Remulla ay galing mismo sa Office of the President. So talagang nilabag, ginago ang sambayan ng Pilipinas. So this is a reason why kayo na may kinalaman sa pagbigay kay Tatay Digong sa ICC, ibalik nyo ang Pilipinong ito sa Pilipinas dahil nilabag ang kanyang karapatan. Mga salbahe kayo. Again, there will be a time of reckoning. Tandaan nyo yan, namamayagpag kayo ngayon. Pero pag dumating ang oras na yon, maglalabas kami ng mga sama ng loob kung saan man ang lokasyon na pipiliin namin. At humanda kayo. Hindi kami magre-revolusyon. Ang sinasabi lang namin, ilalabas namin ang aming mga hinaing. At pag sinasabi kong humanda kayo, it is not a warning. Humanda kayo sa sagot nyo. Bigyan nyo kami ng magandang sagot, acceptable na sagot. Huwag na tayong magpaikot-ikot, ginago nyo ang bansang Pilipinas. Isinurrender nyo sa kabila ng katotohanan that we are a sovereign nation. Isinurrender nyo ang isang Filipino na mahal ng sambayanan sa mga banyaga. Kita-kita tayo sa time of reckoning.